Sa mga ganitong worst case na senaryo at tayo ay wala ng ibang lugar na kung saan tayo pwedeng magpunta kung hindi doon sa ating pong mga bubungan at antayin natin na humupa yung mga baha, ano yung mga pwede natin na magawa. Unang-una, tayo ay manatiling kalmado. Katulad ng parati nating sinasabi sa anumang emergency, sa anumang sakuna na ating may encounter, napaka-importante ng presence of mind dahil doon manggagaling yung ating proper na decision making. Pangalawa, importante din yung tinatawag natin na thermoregulation. Ano po ba itong thermoregulation na ito? Ito yung panatilihin natin yung init na temperatura ng ating pong katawan. Bakit? Dahil iwasan natin at iniiwasan natin na bumaba yung ating temperatura. O sa medical, ito yung tinatawag natin na hypothermia. Bakit? Dahil ang hypothermia ay pwedeng mag-cause ng kamatayan sa atin. Kailan? Sa mga disasters ay meron tayong tinatawag na rule of 3. Ano to? 3 hours na tayo ay nasa isang extreme na environment, masyadong malamig, maaari tayong mamatay. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, maulan, basa yung ating katawan, so maaaring bumaba yung ating temperatura. At magandang bahagi ng ating mga go bag is yung tinatawag natin na thermal blanket. So ito yung isa na dapat nalaman ng ating pong go bag. Yung tinatawag natin na thermal blanket. So ito ay maraming pangalan. Rescue blanket, thermal blanket, space blanket. So maraming katawagan. Ano man ang katawagan dito, iisa ang purpose nito. Mapanatili na mainit ang temperatura ng ating pong katawan. So ito ay simple lang. Ibinabalot natin sa ating pong katawan. And sa mga sitwasyon na wala tayong available na thermal blanket, ano yung mga pwede nating alternative? Meron tayong kapote. So sa mga sitwasyon na wala tayong available na thermal blanket, ano po yung pwede nating gamitin? So yung ating pong mga kapote. Kaya kung makikita po ninyo, doon po sa laman ng aking pong go bag ay meron akong kapote. So hindi lang siya para sa ulan, hindi ako mababasa. Kung hindi, malaking tulong din po ito para mapanatili ko yung temperatura ng akin pong katawan. So kung wala naman po tayong kapote, wala tayong thermal blanket at ang meron na lang tayo is yung atin pong mga payong, so maaari din po natin itong gamitin. Paano po? So maaari po natin ito ipangsanggala sa ulan at dun po sa hangin. Kahit papaano ay mababawasan niya po yung hangin, no temperatura na atin pong nararamdaman. At muli po ang ating pong paalala sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hanggat maaari ay iwasan po natin na tayo po ay lumusong or tayo po ay lumangoy. Ito po ay lubhang napakadelikado. Bakit po? Dahil yung mga ganitong klaseng pagbaha, ito po ay may kasamang agos. Maaari po tayong tangayin. Pangalawa, yung mga debris na pwede pong makasugat sa atin. At ang worst po dito, yung mga debris na ito ay pwede pong mag-cause sa atin po ng pagkalunod. Dahil pwedeng ito po ay humampas sa atin at mawalan tayo ng malay. Kaya po hanggat maaari ay wag na wag po tayong lalangoy o lulusong sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Ang pinaka-the best na pwede po natin gawin ay manatili lamang po tayo kung saan po tayo naroon at antayin po natin na humupa po ang pagbaha.